Matagal na po nating pinag-uusapan dito sa ating pahina na wala po talagang patutunguhan yung ICI. Unang-una, yung pamagat pa lamang po nila yung Independent Commission on Infrastructure. Mali na po agad budol na agad It can never be independent. Why? Because all the members are appointees of Bongbong Marcos. And who is Bongbong Marcos? Paano ba na-define yung kanyang presidency? Di ba't siya ay kasalukuyang nakalubog sa kumunoy ng issue ng korupsyon? Ang ICI was meant para po ma-forestall o sapawan yung ginagawang investigation ng Senate Blue Ribbon. Nung maayos pa yung direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, ang ating pamagat ngayong hapong ito ay nalusaw na ICI. Bakit po nalusaw? Alam naman po ninyong lahat yung breaking news na nagbitiw na rin. Hindi lamang po siya, nagbitiw na rin si dating kalihim ng DPWH President Noynoy Aquino Ira na si Rogelio Babe Singson. Ito po siya. Nagbitiw na rin po sa ICI. Para makita po ng mga nasa TikTok din, yan po yung breaking news pinakahuli ngayong hapon na pumasok bago po tayo nag-live. Rogelio Singson resigns from ICI. Nalusaw na po yung ICI. Matagal na po nating pinag-uusapan dito sa ating pahina na wala po talagang patutunguhan yung ICI. Bakit? Unang-una, yung pamagat pa lamang po nila yung Independent Commission on Infrastructure. Mali na po agad budol na agad It can never be independent. Why? Because all the members are appointees of Bongbong Marcos. And who is Bongbong Marcos? Paano ba na-define yung kanyang presidency? Ano ba yung legacy ng kanyang presidency kung meron man? Di ba't siya ay kasalukuyang nakalubog sa kumunoy ng issue ng korupsyon at yung testimonya ng kanyang ate at nakakatandang kapatid na drug addiction. Kaya yung ICI, nung binuo pa lamang, cover up po iyan Ang ICI was meant para po ma-forestall o sapawan yung ginagawang investigation ng Senate Blue Ribbon. Nung maayos pa yung direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, nung ang chairman pa po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ay si Senador Dante Marcoleta. Dahil po hindi nila makontrol ang direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, sa pamumuno po ni Senador Dante Marcoleta, kinakailangan paspasan bumuo po ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Budol nga po ito, matagal na nating sinasabi. And in many interviews ng mainstream na kung saan tayo po ay na-interview nila, sinabi ko na I have little or no reliance on the credibility, more so the outcome of ICI. Bakit? Unang-una, wala pong basihan ang pagtatag ng ICI. Bakit? Wala naman huyang power na mag-prosecute. If at all, the most that the ICI can do is to render a fact-finding investigation. Pero yung fact-finding investigation niya, wala po silang power o kapangyarihang magsubpina. Whether magsubpina ng testigo o tetestigo o magsubpina ng dokumento. Higit pa, pag wala kang power o kapangyarihang magsubpina ng dokumento o ng tao, wala ka ring power mag-cite in contempt. So wala po iyan, mahinang klaseng nilalang po iyan. Yan po yung kinasabi nating lowest mammal in the hierarchy. Bakit? Ang layunin po niyan ay lagyan lamang ng hadlang yung sanang tama't smooth direction ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Again, nung naunang chairman ng Senate Blue Ribbon nitong 20th Congress na si Senador Dante Marcoleta. Kaya po nila pinaspas yan. Bakit po ang ating pamagat ngayon ay nalusaw na ICI? Unang-una, sabi ko nga sa inyo, yung pagtatag pa lamang po niyan, budol na. Ang layunin niyan, maglonder din
ng ebidensya. Ang layunin niyan, mag-launder din ng mga idedemanda. Saan kayo nakakita? Ang naaresto, at ito'y nalalaman kong personal, demoralize po ang mga kawani ng DPWH. Bakit? Linoloko po ng gobyernong administrasyong ito ang mga empleyado ng DPWH. Marami pong kurakot at korap sa DPWH. Marami. Henry Alcantara, si Yusek Robert Bernardo, yung Bryce Hernandez, napakarami po nila eh. Yung Cathy Cabral nga, hindi na natin nakikita eh. Yung Manny Bonoan nga, wala na rin eh. So talagang maraming napakakurap at kurakot dyan. Pero hindi lahat. Marami din pong matitino dyan. Ano po ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Ang kinulong po, ang kinasuhan, Renediong Bahay, sinerva ng warrant, sinerva ng search warrant, ikinulong, kinasuhan, yung mga maliliit na empleyado. Yung maliliit na empleyado. Si Manny Bonoan, pinalabas muna ng bansa hanggang ngayon, laya. Kaya po talagang maraming nagagalit eh. Ngayon, ano hong nangyari dito sa ICI? Hindi ba nung nag-iimbestiga initially, at mukhang tama naman yung kanyang direksyon, yung si Mayor Benjamin Magalong, hindi ba nung tama yung direksyon ng kanyang investigasyon at tila hindi siya mahapigil ng Malacanang, siya ay tinanggal bilang miyembro ng ICI? Hindi ho ba? Tinanggal si Babe Singson, si Benji Magalong. Pero ang sabi ni Benji, hindi siya tinanggal. Siya ay kusang loob na umalis. At hindi rin niya alam bakit nagkaganoon. Nagtatrabaho lamang siya ng tama. At ang palusot ng Malacanang, dahil daw para hindi maabala si Mayor Benjamin Magalong sa kanyang mga responsibilidad at obligasyon bilang ama ng Baguio City. Kalokohan eh, hindi ba kalokohan? Ngayon naman, si Rogelio Babe Singson, pangalawa na po ito na umalis sa ICI. Si Rogelio Babe Singson, doon po sa mga hindi gaanong pamilyar sa ating recent history, sapagkat si Rogelio Babe Singson is like almost 10 years na po siyang huling nagserbisyo sa pamahalaan bilang kinatawan ng DPWH nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, 2010 to 2016. Marahil sa karamihan po sa mga nagpapabayad na trolls ngayon, mga munting bata pa ho kayo noon, nung si Babe Singson ay naging kawani, naging kalihim ng DPWH. Ngayon, alam na ninyo, tama yung paghirang sa kanya sapagkat maganda rin naman yung kanyang integridad. And I think, to be fair to former Secretary Babe Singson, tingin ko naman ang kanyang layunin makatulong dito sa nangyaring malawakang korupsyon ng flood control projects, flood control mitigation program, at flood control funds anomaly. Subalit paglaon, ang naging dahilan po ay very intense at stressful ang ICI work. Ito po ay sa kataga mismo ni Ginoong Babe Singson, ni Secretary Babe Singson. Kaya daw po siya nagbitiw ay dahil very intense and stressful ang ICI work. Alam mo ninyo, nagiging maginoon na lang ito si Secretary Babe Singson. Ayaw na lang niya siguro ng kontrobersiya and maybe he just wants to go back to his peaceful, quiet, serene, and he's very much made. Marami na pong napatunayan yan. Gusto na lang niyang bumalik sa kanyang tahimik na buhay sa pribado. Kanya ayaw na niya, naging maginoon na lang siya. Pero yung ginawang rason, pamigay po yun eh. Dahil daw po sa very intense and stressful ICI work. The moment it was offered to him, I'm certain, matalinong tao yan, alam niya na magiging mabigat, hindi biro-biro, yung kanyang haharapin sa ICI bilang miyembro ng budol na komisyon ng ICI. But nonetheless, mainam din po iyon. Bakit? Sa edad ho ni dating Secretary Babe Singson ng DPWH na kabibitiw lamang po bilang bahagi o miyembro ng ICI, wala na ho siyang dapat patunayan. Kung meron man
yung nalalabing taon pa niya, sana'y maging malakas lagi ang iyong pangangatawan, Secretary Babe Singson, at marami ka pang maitutulong sa bansa in many other capacity. Siguro, yung mga katulad po ni Secretary Rogelio Babe Singson na nasa gobyerno pa ngayon, nagsisilbing gabinete o undersecretary, ASEC o regional director, kung kayo po ay nasa ganyang edad na at estado nyo respectable naman po kayo sa inyong profesyon, sa inyong komunidad, sa inyong pamilya, I encourage you, it's time to do a Babe Singson. Take the road less traveled, take the higher ground, at talagang mahirap ipagtanggol ang isang administrasyon na lugmok sa issue ng massive corruption, looting of public funds, at yung direct at hayagang testimonya ng mismong kapatid ng Pangulo na drug addiction. Mahirap po iyan. And I think congratulations is in order kay Secretary Babe Singson sa pagtalikod dito sa bangkaroting administrasyon ni Bongbong Marcos. No? Hindi ho kasi ako personally naniniwala, maaring kayo po'y naniniwala, but ako po'y hindi, na very intense ang stressful ang ICI work at yun ang kanyang naging kadahilanan. Matalinong tao po yan, magaling yan. Alam niya yung kanyang pinasok bago pa siya umuo, bago niya tinanggap. Hindi naman ho papasok sa alanganin niyan kung hindi niya nakita yung how rugged the terrain nung ICI, nung papasukin niya. Siguro, malinaw sa kanyang kalooban na talagang magtatrabaho siya ng tapat. Kaya lang, ito ang classic example na may dangal, may dignidad, may hiya sa katawan. Minarapat na lang niyang bumalik sa kanyang peaceful, quiet, and serene private life. Tama po yun. Kaya yung mga katulad din ni dating Secretary Rogelio Babe Singson na nasa pamahalaan pa rin ngayon, alam mo namin, hindi kayo manhid. Alam namin, hindi kayo bulag, pipi at bingi. Hindi rin lalo kayo nagbubulag-bulagan, nagbubusal-busalan, at nagbibingi-bingihan. Do a Rogelio Babe Singson. Yan po ang kunin ninyong landas upang hindi na po tayo nakakahiya sa ating komunidad, sa propesyon na ating kinabibilangan at sa mismong ating mga pamilya. No? Si Manny Bonoan ho bakit budol itong ICI? Uulitin ko talagang malulusaw po yung ICI. Bakit? Imagine ninyo, lantaran na tayagan ng itinuro. Yung Yusek Trigib or Trigib Olaybar at yung Yusek Adrian Bersamin. Adrian Bersamin, hanggang ngayon, hindi ipinatatawag ng budol na ICI. Tatalon lang po ako ng konti sapagkat umexit na ho si Mayor Benji Magalong at hindi nakakaya yung kanyang pag-exit. Saludo. Yung pag-exit ni Rogelio Babe Singson, saludo. Talagang mahirap ipagtanggol ang bangkaroting administrasyon na ang layunin lamang ay magtakip ng kanilang mga kampon. Meron pa pong isa riyan na pag tiningnan po ninyo yung profile, solid Siya po ay isang certified public accountant. Siya po ang country managing partner. Ang bigat nito, managing partner ka ng SGV. With all respect to the other auditing firms. SGV is one of the, if not the, leading auditing firm here in our country. So pag nakita ninyo yung profile ni Ginang Rosana Fajardo o ni Miss Rosana Fajardo, solid po yan. Kaya siguro, kung nakikita ninyo na ang ginawa lang sa inyo dyan ay parang mga deodorant, pangtanggal lang ho ng sansang, pantanggal lang ho ng baho para lang po magmukhang legitimate yung ginagawang investigation ng ICI, do a Rogelio Babe Singson. Marangal po ang resignation kaysa maging bahagi ng isang corrupt na administrasyon. Mag-resign na rin ho kayo siguro, i-consider ninyo
kay Miss Rosana Fajardo. Dahil hindi lamang po kredibilidad ninyo bilang CPA ang nakataya. Nakatuon din po ang maraming malalaki, naglalakihang kumpanya ng SGV, multinational, foreign and local companies na ino-audit po nila, kliyente po nila, pinapayuhan nila bilang mga tax advisors, nakatingin din po. At marami akong nakakausap, bakit tinanggap ng country managing partner ng SGV ang maging bahagi ng budol na ICI. So bago pa ho lalong lumalim yung question at tamaan ng integridad ninyo ni Miss Rosana Fajardo, maybe it's time for you to consider doing a Rogelio Babe Singson. Pag-isipan po nyo yun. Pag-isipan po nyo yun dahil hindi lamang kredibilidad ninyo, kundi kredibilidad mismo ng SGV, kredibilidad mismo ng mga kliyenteng inyong ino-audit at binibigyan ng payo bilang mga tax advisors ang nakasalalay sa pagiging patuloy na bahagi mo ng budol na ICI. Bakit po natin sinasabing budol? Imaginein ho ninyo, matagal nang ibinunyag ni dating Governor Chavit Singson yung Ilocos Norte Flood Control Projects Anomaly. Wala pa ring sumisilip na taga-ICI diyan sa Ilocos Norte. Wala pa ring findings na substandard o dili kaya ghosts yung mga flood control projects diyan sa Ilocos Norte. Akala ko ba susundin ninyo kung saan man kayo dali ng ebidensya? Bakit panay ang investigasyon ninyo, pag fieldwork ninyo, pagbisita ninyo sa Davao? Ang Ilocos Norte matagal nang ibinunyag ni Governor Chavit Singson, hanggang ngayon wala silang findings whatsoever. Yung paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Curly Discaya, katangi-tangi, tinalunan doon sa kanyang pagpapahayag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Paragraph 30. Pakita ho natin yung paragraph 30 niya. Binanggit ho doon, malinaw. Malinaw na binanggit doon yung DPWH Region 1. Paragraph 30 ho, ayan. Yung gusto ho ng kopya, screenshot nyo na lang o pakipicturean nyo na lang ho. Paragraph 30. Binabanggit po yung DPWH Region 1. Magpapasko na ho, ilang araw na lang mula ngayon. Hindi pa ho na ipatatawag yung Regional Director ng Region 1 DPWH. Yung kasalukuyang kalihim ng DPWH, ano na? Nasaan na? Yung Ronel Tan, DPWH Region 1, na binanggit sa paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Discaya. Kaya po bukod kay Mayor Benji Magalong, bukod po kay dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, baka naman magandang pamasko sa mamamayang Pilipino mula kay Miss Rosana Fajardo, ang isang tanyag na Certified Public Accountant at SGV, Country Managing Partner. Maybe it's time for you to really make a discernment at tingnan ninyo, baka napapanahon na for you to do a Rogelio Babe Singson. Mas marangal po na magsumite ng inyong resignation kaysa maging patuloy na bahagi sa pagtatakip ng mga anomalyang kinaharap ng Marcos administration na nugmok sa issue hindi lamang ng malawakan or massive corruption, kundi pati na sa hayagan at direktang testimonya ng kapatid mismo tungkol naman sa drug addiction. Mas marangal po yun eh. Dahil hanggang ngayon ho, CPA naman na ito si ma'am, wala pa hong audit ng flood control or flood mitigation project sa Ilocos Norte. Katangi-tangi po ito.
Ulitin ko, matagal nang ibinunyag ito ni dating Gobernador Chavit Singson. Alam mo ninyo, napanood ko rin kanina, may nagpadala sa akin ng reel ni dating Secretary at dating Congressman Nani Braganza. Si Nani Braganza nagpahayag na nauna pang nasuspindi si Congressman Kiko Barsaga kesa makasuhan ang 67 or so contractors. So babalik tayo kung bakit talagang malulusaw itong ICI. Malulusaw ang ICI dahil budol po iyan. Budol po iyan. Nauna pang suspindihin si Congressman Kiko Barsaga